Oras sa buong Pilipinas, ganap na ang 1:32 ng hapon. Oy! Sa ating pa rin panatuntunan mga kaibigan ipong hapong ito ng Sabado. Tayo po'y mag-o-open po ng ating text line sa ating mga babayan tungkol po sa inyong mga katanungan, tungkol po sa metaphysical, well, sabihin natin pati paranormal, di ho ba? And other mysteries na nangyayari po sa ating paligid. Sa abot po natin makakaya itutulungan, maaring matugunan po natin ang mga katanungan na yan. Lalo na po sa mga panahon na ito, ano ho, na talagang kahit na tayo po ay nabubuhay sa normal, sa pang-araw-araw nating buhay, meron pa rin po mga paranormal na nangyayari, o di ho ba? Hindi naman tayo pwede magtakutan din. Harapin na lang ho natin kung ano nga ba yung maaaring naranasan po natin tungkol sa astral projection, tungkol sa telepathy. Yung telepathy ho, napaka-normal ho niyan, o, di ho ba? Hindi lang po kasi natin napapansin ayun, biglang, ano nangyayari? Biglang kumurap-kurap ang mga ilaw dito sa loob ng announcer's booth, nagpaparamdam. Yan pa. Sinong naglalaro dito, Okay, mga kaibigan. Ito po. Ibang masyadong matindi, masyadong malikot yung isipan tungkol po sa nangyayari sa yung Boston bombing. Yung iba naman tungkol po rito sa kaliwat ka ng mga earthquake. Iba naman tungkol po sa, sabihin natin, iba't ibang mga nangyayaring hindi maganda sa paligid. Nako, wag ko kayong magpapanik. Wala ho yan. Ano ho yan? Pasalamat pa nga ho tayo dahil po sa, kung may mga malalakas ng paglindol, nangyayari po yan sa mga remote areas. O di ho ba? Pasalamat ho tayo. May malakas na lindol sa Japan, di ba? Kahapon ba yun? Abay, 7.2 yun, Pero nasa Kuril Island, and I think wala namang damages and casualties. Ayan. Yung ibang mga pagyanig, kung tutuusin, kahit na medyo sabihin nating malapit sa urbanized areas, malalim naman. O diba? Malalim yung pressure na yon na kung saan nag-trigger ng pagyanig. O di mas kasi kapag mas malalim po yung pinanggalingan po, yung origin ho nung lindol, yung generator ho niyan, sa ibabaw, mas mahina na ho yan. O, di ba? Salamat to tayo. Alright? And I think ang ating planeta po ay naglalabas po ng pressure mula sa ilalim, kaya mayroon pong mga nangyayaring mga pagyanig sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Pwede po kayo mag-text mga kaibigan. You can text your thoughts, your ideas, or any suggestion, or whatever, any question about metaphysical, paranormal, mysteries, and others. I-text lang po ninyong RH space, pangalan po ninyo, taga-saan po kayo, and ang inyo pong tanong or any suggestion. O di ho ba? Well, I think the best na maaari ko pong may advice po sa ating mga babayan, let's learn how to meditate every day. Malaking bagay po yun para maging makaagapay po tayo sa pagbabago sa ating mundo. In fact, we are now in the Aquarian age, mga kaibigan. So, yung pong shifting of consciousness ay nandito na po. So, dapat po tayong sumabay. Yung iba, shifting of consciousness to lower dimensions, hindi ko na po maaaring husgahan po yon kasi dalawa noon. Nasa sa atin na po yan kung saan po tayo patutungo, o di ho ba?
Kung sa palagay naman ninyo, hindi na ho ninyo ka-vibes ang isang individual about this consciousness, it's better siguro na mag-detach ka na lang. Alright? Ganun ho yun eh. So, kung talaga namang gusto mong tulungan and you can offer some help or suggestions, assistance, okay din ho yun. May mga binabagit po na lately dun po sa marami siguro nakakaranas sa atin ng pananakit ng ulo, pagkahilo, hindi mapakali. Iba parang niyayanig yung sarili, sabihin mo sa katabi mo, "Pre, lumilindol ba?" Mga ganon. Ano ka ba? Sabi ng katabi mo, naginip ka ba? Hindi ah. May mabalita mo, may lumilindol sa ibang lugar. Ayan. Iyan po ang sign na tayo, meron po tayong mga built-in sensors sa ating sarili. Now we can also feel yung underground tremors na hindi pa natin nararamdaman sa ibabaw, right? I can also explain na yun ay marahil you are very sensitive sa mga subtle energies. Kaya yun ang nararamdaman ho natin. Kaya wag ho natin pagwawalang bahala. Whatever na maramdaman po natin na very subtle and wala po tayo nakikita, hindi po natin nakikita yung kung ano yung origin nun o nung sanhi nun, sabay na lang ho natin ng prayer and meditation or visualization na sana. Kung magkaroon man ng ganung mga problem somewhere sa buong mundo, maging mas lesser yung impact o yung epekto. Yun. Tayo pong lahat, I always advise people na tayo pong lahat ay psychic. Alright? Hindi po yung iba, I am a psychic, you're not a psychic. Hindi. Lahat po tayo. And kasi sa isang simpleng paliwanag na meron po tayong psyche sa ating sarili, tayo po'y mayroong spirit inside the physical bodies. And that psyche, doon po yung mga psychic senses. So meron po tayong physical senses and also we have the psychic senses. Yung psychic senses, very subtle po yung kanyang nare-receive na mga messages or whatever energies. So yun po yung gumagana. Mga built-in sensors po natin on the other dimensions. Pero yung physical senses, yun po yung nakikita natin sa ating mga mata, kita natin sa naamoy natin, naririnig natin, nahahawakan natin. It's more on the physical reality ho yan. Pero yung iba naman ho na talagang sabihin na lang natin na mas advanced yung kanilang psychic senses, especially mga clairvoyants, kung ano yung nakikita ng kanilang mga mata, akala nila physical, yung pala nag-shift na yung kanilang vision dun sa kabilang dimensions. Kaya nakikita rin po nila yung mga unseen entities sa paligid po natin. May text dito si Josa. Ayan. Binabagito niya rito, before mag-earthquake, may matinding dizziness. Dati 1 week before nakaramdam na ako ng pagkailo. Now, hours na pagitan. Hirap din minsan. Di ba effect ng coronal mass ejection ang matinding init? Yung binabanggit to ninyo na dizziness, I think lahat nakakaramdam. Although, syempre, ang lagi nating perception ho dyan dahil sa matindi nga pong init ng temperatura, malinsangang panahon, natural, ang effect po sa atin, magbabad ka lang ng ilang minuto sa labas. Ha? Ewan lang. Kailangan talaga nagbabaon ng tubig, inom ng tubig. Yan. Yung coronal mass ejection, yun po yung CMA galing po sa araw. I think recently meron di ho ba? Diyan po sa, ang binabanggit, April 13 ba yon? May CMA na naman ng haring araw. Well, I think merong effect. Pero hindi naman siguro lahat dahil sa ng mga nangyayari mga earthquake dito. In the first place, sa pagkakaalam ko naman, sa abot ng aking
na lalaman, mismo ng ating planet nagkakaroon ng some sort of adjustment, di ho ba? Kung tayo mga tao nag-evolve, also our planet is evolving habang siya nag-rotate at nag-revolve. Kaya lang, ang problema, dahil nga sa yung init, pinagsama-sama na rin po yan Siyempre, tayo bilang mga tao, tayo pa nga sumisira sa kapaligiran po natin. So nagkakaipon-ipon na po yan. Kaya, ayun, kapag nagtambak ditong basura, gumagamit tayo ng mga chemical, di ho ba, pollution, at iba pa. Siyempre, pag pinagsama-sama ho yan, ang epekto, ang nagdurusa yung ating planet, di ho ba. Kaya nga, maganda nga ho nito, nagiging aware na rin po yung ating mga kababayan, ang mga tao sa buong mundo na dapat pagkukulan po ng pansin ang pangalaga sa kapaligiran. Hindi man naman siguro huli ang lahat, para po matulungan po natin ang ating kalikasan, o di ho ba. In fact, kung tutusin, pati rin yung mga entities or other beings, yan din ang concern ho nila Kaya siguro magtulungan na lang sa reality na ito and other realities na mapangalagaan natin ang ating nag-iisang planet Earth, o di ho ba. Kaya lang, problema kapag ganyan, ang epekto, damay tayo lahat. O di ho ba? Kaya siguro yung mga projects ho dyan, na may mga development sa mga dati-rati, mapunong lugar, nako, yun ang matindi. So, dapat siguro naglalaan po tayo ng isang lugar na ganito lang ang dapat na i-develop, and yung ibang areas ay wag na po nating galawin. Kasi kapag lahat po yan ay ginalaw po natin, nako, ewan ko lang saan tayo pupulutin.